Magluluto sana ako ng kare-kare pero naisip ko bakit may patatas. Umagang-umaga pa lang, lutang na ang mima ninyo. Magandang buhay! Eto nga po yung naging dahilan kung bakit may patatas yung kare-kare. Pero bago nga muna yun, naglaga nga muna ako ng kamote dahil yan ang magiging dinner ni Daddy. Tapos eto nga't nag-start na akong mag-gisa. Eto nga po pala yung bawang na finrozen ko nung March 7. Hanggang ngayon meron pa. Tapos eto naman yung sibuyas na frozen din siya. Kapag nilalagay ko yan, yung hindi mainit na masyado yung mantika dahil nga masusunog yung bawang katulad niyan oh. Nainitan ko masyado yung mantika. Ganito rin ba kayo mga mima? Hindi pa nga tapos magluto, punas ng punas sa gilid. Pinakaayaw ko kasing makita dito sa bahay itong stove na marumi or may mga mantikang nakatalsik. Kapag kasi papabayaan yung mga tumalsik na mantika sa pader o dyan sa stove, ang hirap alisin. So eto na nga, nilagay ko na yung baka na igigisa ko. Medyo marami nga yan. Ang balak ko lang talaga ay kare-kare. So habang nagigisa ako, nilabas ko na yung mga gulay na gagamitin ko. Hindi ko alam ba't naglabas ako ng carrots tapos patatas. Dapat talong lang eh. Magulo talaga yung pag-iisip ko dyan dahil una kong naisip talaga na gumawa na lang ng beef curry. At yun din ang sinabi ko kay Daddy na uulamin namin. Dahil nga wala akong makita na kare-kare mix. Kaya kako beef curry na lang. At nung maghalongkat nga ako ng mga spices sa cabinet, ayun nakita ko yung pang kare-kare mix. Nawala sa isip ko na ang lulutuin ko na pala ay kare-kare, hindi na beef curry. Late ko nang ma-realize na balatan ko na yung isang patatas kesa ibalik ko ito sa ref dahil nabalatan na pangit naman, ituloy ko na lang. Mabuti na lang din talaga itong baka na ginisa ko ay hindi ko pa nilagyan ng mga pampalasa. So ang ginawa ko, hinati ko na lang ito, inilipat ko sa isang lagayan. Meron din ba kayong lutang moments katulad ko? Meron talaga siguro no kapag maraming iniisip. Kung nauna na nagisa ako na may kasamang luya para sa beef curry, hindi ko na magagawa ito na kare-kare. Wala naman kasing luya yung kare-kare. Kung kailan nagmamadali, tsaka naman lutang ang pag-iisip ko. Iniligay ko na yung kare-kare mix sa kabilang side, tapos dito naman naglagay na ako ng kalahating lata ng gata. Dahil nga nagkamali ako, itong mga luya, inihabol ko na lang. Naglalagay din ba kayo ng luya sa mga curry ninyo or sa mga gata? Sa akin kasi nakasanayan ko eh. Minsan kapag nagkakamali, okay din pala dahil meron kaming ulam for 3 to 4 days nang hindi kare-kare lang, meron pang isang putahe para hindi maumay din si Daddy. Pagkatapos maluto nung kare-kare, itinabi ko muna siya at inilipat ko siya sa kabilang side dahil yung pinaglutuan ng beef curry, doon naman ako magpiprito ng talong. Dito sa beef curry, ang nilagay ko lang na pampalasa ay beef stock, tapos tantiameter para sa beef curry powder. Iniligay ko na din yung patatas at carrots, tapos hayaan ko lang lumambot yan. Hindi ko na pinirito yung patatas at carrots, alam ko mas masarap kapag naprito, pero nga, nagmamadali nga ako eh. Kapag ganyang oras kasi, nagmamadali na ako, nagrush na ako sa mga dapat kong gawin. Guys, ganito talaga dito sa ibang bansa. Kailangan mong i-manage yung mga oras mo para magawa mo lahat ng gusto mong gawin. Kaya nakakatulong talaga sa akin yung pagluluto ng maramihan tapos pagpo-frozen ng mga pagkain dahil nakakatipid ako sa oras. Naalala ko pala may nag-message po sa amin na concern din siya sa amin dahil nga ang lagi kong post yung pagpo-portion ng beef, pagkain namin ng steak, baka magkasakit daw kami. Don't you worry po dahil kaka-general check-up po namin at so far okay naman po yung mga result po namin. At yung pagkain po naman ng beef, sabi ko nga sa inyo, once a day nga lang din kami kumakain. Tapos, hindi po everyday beef ang ulam namin. Hindi ko lang talaga na ipapakita sa inyo araw-araw yung mga kinakain namin. Pero po, lahat po ng kinakain namin ay in moderation po. Pero maraming salamat sa pagre-remind din po sa amin. Baka minsan nakakalimutan ko din. Inilipat ko na nga sa lagayan yung kare-kare. Itong pritong talong naman ay sinet aside ko siya dahil hindi naman namin ito mauubos ng isang kainan lang. Ang ganda nga yung nabili kong lagayan sa Costco dahil pwede mong i-reheat na yung pagkain dyan kapag may natira. Pagkatapos maprito yung mga talong, sumunod naman na matapos itong beef curry. Kaya inilipat ko na din sa lagayan. Uy! Sarap ah! Ang dami! Ang nangyari kasi, ang lulutuin ko lang din, itong kare-kare. Tapos, bakit ako nagbabalat ng carrots and patatas? Sabi ko, wala namang carrots at patatas yung kare-kare. Diba ang dami? Sarap! Gawin ko na nga lang. Dami! Gawin ko na nga lang
beef curry and kare-kare. Total, magkatunog naman. Kinamay ko na guys ha. Kami lang naman ang kakain. Oh, ulam namin to ng... So, this is our Sarap. ulam for how many days? Siguro 3 days. Sarap. Ayan, ready na. Kaya pa pa-step niyo po. Tapos ito, gusto ni daddy to tuwing dinner daw. Tsaka magtsatsaa lang, green tea daw. Kala niyo aesthetic sa video, no? Ay, meron ding mga hugasin, guys. Habang busy na ako sa kusina, si daddy naman busy mag-load ng mga boxes na papuntang Pilipinas. Hi, at ayan, pwede na nga ulit kaming rumampa para sa aming live selling. Hindi ko na inantay si daddy na tulungan niya ako dito dahil nga busy siya sa pagbubuhat. Pero dumating siya at ayan, tinulungan pa talaga ako. Ganyan naman yan, ayaw niyang nahihirapan ako hanggat kaya niyang gagawin niya. Kailangan talaga namin magtulungan dito dahil wala namang talaga kaming ibang aasahan. Habang nag-uurong si daddy ng mga plato, ako naman hindi mapakali na hindi agad linisan itong pinaglutuan ko. Yan yung lagi kong ginagamit sa panglinis ng stove. Merong nabibili yan sa mga grocery dito sa Canada. Pero kung wala, ililink ko na lang kung saan ko nabili sa Amazon. Gusto ko ako yung naglilinis niyan. Kapag nilinisan ni daddy, ay naku, expect mo na, uulitin ko yan. Iba kasi yung linis niya sa linis ko. Eto naman yung ginagamit ko pang araw-araw kapag hindi naman masyadong madumi tong stove, pampashine. Wait, masyadong mabilis, hindi ko na ipakita ng maayos sa inyo. Eto po siya. Charan! Malinis na ulit, pwede na ulit dumihan ni daddy. Kain po tayo. Si Ate Isha nasa school niyan, itong si Carlos ay tanghali pa ang kanyang pasok. Ayaw kumain, gusto lang ng pakwan, kaya hinayaan ko na. Pero kapag bet naman niyang kumain ng kanin, talaga naman, sobrang daming kumain. Pinagpili ko nga si Daddy dahil dalawang ulam yung nailuto ko, beef curry or kare-kare. Ang pinili niya, kare-kare dahil may talong. O siya, hanggang dito na lang muna ang Manmatlabat. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye.